Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na The Forgotten God, the Holy Spirit. So, I think the Spirit produces the fruits of righteousness. So Galatians chapter 5 verse 22 to 23, sabi rito, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law." So, ang bunga daw ng Santong Espiritu sa buhay natin is yun nga, unang-una, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kapayapaan, kabutihan, at katapatan. And sabi, laban sa mga ito ay walang kautusan. So, sa unang teaching, punta tayo. Sabi, the fruit of the Spirit is evidence of salvation. So, yung mga nabanggit ko, yung mga pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, self-control, kagandahan loob, ay yun daw. Yun ay evidence ng salvation. Kapag nakikita sa'yo yung mga ganun, na kapag nakikita na namumunga, kapag nakikita sa'yo yung mga bunga ng Santong Espiritu sa buhay mo, yun yung salvation mo. Doon mo makakamit yung salvation, yung pagkaligtas mo sa mundong ito. So, kaya kailangan maano natin yun may apply natin sa buhay natin yun yung mga yun, yung mga nabanggit ko. Dahil yun yung bunga, yun yung patunay na naghahari sa'yo at yun at sumasa iyo ang Espiritu Santo. And yung Espiritu Santo na yun yung pinakang ebidensya mo, or yung pinakang patunay mo para sa salvation, para sa kaligtasan. So, sa ikalawang teaching, ang sabi, the fruit of the Spirit makes the church attractive. So, naiengganyo yung mga tao, naiengganyo yung ibang tao, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, sabihin natin ganun, or yung mga taong hindi nagsisimba, maiengganyo sila sa simbahan or sa church kung nakikita nila na naandun yung bunga ng Espiritu Santo. Kung nakikita nila na sa church na ito may pag-ibig, may kagalakan, sa church na ito may kapayapaan, sa church na ito may kabutihan, may katapatan. So, yung bunga na yon, dahil namumunga yung Espiritu Santo sa simbahan na yon, ang tendency nun, nagiging attractive siya, nagiging nakakahakot siya, or nakakaengganyo siya ng mga tao na syempre nga naman, kung ikaw makikita mo na ang ganda ng samahan na to nila, ang ganda ng church na to nila, ang ganda ng grupo na to nila, so maiengganyo ka. So, yung yung bunga ng Espiritu Santo is yun yung nagpapaganda sa church, yun yung bumubuo sa church. So, sa ikatlong teaching, sabi dito, the fruit of the Spirit fulfills the law of God. So, sabi dito sa laban sa mga ito ay walang kautusan. So, yung mga sinabing bunga ng Espiritu Santo sa buhay mo, ito yung kumukumpleto. Ito yung nagsisilbing ito yung tumutupad sa batas ng Panginoon, sa batas ng Diyos, na yung pag-ibig, yung kagandahang loob, kabutihan, katapatan, yun yung mga kailangan, yun yung requirements mo para matupad yung batas ng Panginoon. Kasi nga naman, kapag nakikita sa'yo na may espiritu ka, or may nananahan sa iyo ang Espiritu Santo, syempre makikita ng mga tao na may pag-ibig ka, minamahal mo yung mga tao, may kagalakan ka, may kasiyahan ka, na masaya ka sa mga ginagawa mo, may pagtsatsaga ka, hindi ka
meron kang pagtitiyaga sa buhay, sa pangarap, sa ano mo. And yun yung mga katangian na iyon, ay yun yung yun yung tumutupad yun yung tumutupad sa batas or sa law of God. So dapat magawa natin yun or makamit natin yun. Dapat makita sa atin iyon. So sa application, unang-una, sabi rito, escape the trap of false salvation. So sabi dito na ibahin natin yung kaisipan natin. Dahil sabi dun sa una, di ba? The fruit of the Spirit is evidence of the salvation. So sinasabi, yung kaligtasan, kasi madalas mga tao ang akala nila magsimba lang maliligtas na sila. Makinig lang sa pari, makinig lang sa pastor, ligtas na. Magdasal lang gabi-gabi, ligtas na. So hindi, yun yung tinatawag na false salvation. Mali yung paniniwala na yun, na hindi lang doon natatapos hindi lang natatapos sa pagdarasal, hindi lang natatapos sa pagsisimba, hindi lang natatapos sa pakikinig ng Word of God. So dapat nakikita na i-apply, dahil ang totoong salvation is yung naisasagawa mo Hindi ko naman sinasabi na huwag kang magsimba, pero hindi mo pwedeng sabihin na ligtas ka na dahil nagsisimba ka. Dapat nakikita sa'yo yung mga requirements na yung mga katangian na pag-ibig, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, pagpipigil sa sarili o self-control. Yun. So dapat yun yung tumatak sa isip mo, na yun yung mga ugaling yun or yung mga katangiang yun yung totoong magliligtas sa'yo. Hindi yung na pagkukunwari sa simbahan, tapos paglabas mo naman yung ugali mo ganito ganyan, or kung paano mo itrato yung ibang tao, yung mga bagay sa paligid mo. So yun, ang totoong salvation is yung nakikita sa gawa, sa kung paano mo trinatrato yung iba. So sa ikalawang application, na sabi dito, refuse to tarnish the bride of Christ. So bride of Christ yung Espiritu Santo. So sinasabi na nananahan or namumuhay sa atin yung Espiritu Santo. So ikaw bilang tao, wag mong dungisan. Namumuhay sa iyo yung Espiritu Santo So wag kang gumawa ng mali, wag kang gumawa ng taliwas sa kaisipan ng Panginoon or taliwas sa ibang tao or sa mata ng Diyos. So wag mong dungisan kasi parang nadudumihan Kasi nga yun nga, syempre Espiritu Santo yan, tapos ikaw kung ano-anong ginagawa mo, kung ano-anong kasalanan na ginagawa mo. So parang lumalabas na dinudungisan mo yung Espiritu Santo kapag every time na gumagawa ka ng masama, every time na gumagawa ka ng mali, every time na hindi ka nagmamahal, every time na hindi ka nagtiyatiyaga, every time na walang kagandahang loob sa'yo or walang kabutihan sa'yo, ganun. So sa ikatlong application, na sabi rito, fulfill the law by bearing the fruit of the Spirit. So yun, fruit of the Spirit ulit, yung bunga ng Espiritu Santo. Paulit-ulit na ako, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, yung mga bagay na iyon, tupadin mo yung batas ng Panginoon gamit yung mga katangiang iyon. Yun yung pinakang maging basehan mo. Yun yung pinakang maging pinakang proof mo ng pagsunod sa Panginoon. Hindi lang sa basta pagsisimba, hindi lang sa pakikinig ng Biblia. So fulfill the law by bearing the fruit of the Spirit. So ulitin ko, ang fruit ng Spirito ay love, joy, peace, forbearance o pagtsatsaga, o kindness, goodness, faithfulness, gentleness, kaamuan, and self-control, pagpipigil sa sarili. So yun lamang po, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po, and glory to God.